powerful typhoon in recorded history to make landfall. Ang bansang Pilipinas na may higit sa 7,100 isla ay tinatamaan ng average na 20 bagyo bawat taon. Ang mga bagyo ay nabubuo sa itaas ng mas mainit na tubig ng karagatang Pasipiko malapit sa Ecuador, at ang mga isla ng Pilipinas ay kadalasang dinadaanan habang gumagalaw pahilaga pakanluran. Ang mga bagyong ito ay nagdudulot ng pinsala na nagkakahalaga ng bilyon-bilyong piso, kumikitil ng libu-libong buhay at nag-iiwan ng permanenteng bakas sa isipan ng mga nasalanta. Sinasabi ng gobyerno na ang pagbabago ng klima o dahil sa climate change, kaya't nagiging mabangis at mas madalas ang pamumuo nito sa Pacific Ocean. Gamit ang data, makikita natin kung aling mga bagyo ang nagdulot ng pinakamaraming pagkasira. Narito ang 10 nangungunang mapinsalang bagyo sa Pilipinas. Ngunit bago yan, huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel para laging updated ka sa ganitong klaseng video. Bagyong Lando. Ang ika-10 sa ating listahan ng Bagyong Lando na sinalanta ang bansa noong 2015, particular ang Luzon. Ito ay may lakas na 240 km/h. Hindi bababa sa 9 na probinsya ang nakaranas ng pagkawala ng kuryente. Maliban sa malakas na hangin, naapektuhan din ng malakas na pag-ulan ang bansa na may mataas na konsentrasyon sa mga lugar sa kanlurang baybayin. Ito ay kumitil ng 62 katao at lumikas ang mahigit 100,000 individual at 14.4 bilyong pesong damages sa infrastruktura at pananim. 9. Bagyong Pedring. Ang Bagyong Pedring na dumating eksaktong 2 taon matapos maglandfall sa bansa ang Bagyong Ondoy ay tinuturing na isa sa 10 pinakamalakas na bagyo sa Pilipinas at may lakas na 215 km/h at kumitil ng 98 katao. Pangunahing apektado ang Luzon at lubhang naminsala sa Metro Manila at ang mga kalapit probinsya nito. Nagdulot ang Bagyong Pedring ng mga flash flood at ng malalakas na hangin na sumira sa mga struktura at pananim na nagkakahalaga ng 15.6 billion pesos. 8. Bagyong Rolly. Isa pang bagyo na bumayo sa panahon ng pandemya noong 2020. Nagsimula si Rolly bilang isang tropical depression sa katimugang bahagi ng Guam. Gayunpaman, naging super typhoon ito nang pumasok sa Pilipinas. Nagdala ito ng malakas na hangin ng 315 km/h. Kaya't ito ang isa sa mga nangungunang 10 pinakamalakas na bagyong tumama sa Pilipinas. Malubhang tinamaan ang Bicol ng flash flood at pagkawala ng kuryente. Ang Bagyong Rolly ay nagdulot ng 32 kataong nasawi at nag-iwan ng mahigit 20 billion pesos na halaga ng pinsala. 7. Bagyong Ulysses. Sinalanta ng Bagyong Ulysses ang bansa sa kasagsagan ng pandemya noong taong 2020. Ito ay may lakas na umabot sa 215 km/h. Bukod sa malakas na bugso ng hangin, nagdulot ng malakas na pag-ulan si Ulysses na naging sanhi ng mabilis na pagtaas ng tubig sa mga dam sa Luzon na umabot sa punto na kailangan ng pagpakawalan ng tubig na nagdulot naman ng malawakang pagbaha sa iba't ibang lalawigan nito. Ito ay nag-iwan ng pinsala na umabot sa 20.2 billion pesos at kumitil ng 102 katao. 6. Bagyong Pepeng. Ang taong 2009 ay isang di malilimutang taon para sa maraming Pilipino sa Luzon. Taon ng Bagyong Ondoy na nagdulot ng malawakang pagbaha sa maraming lugar tulad ng Metro Manila. Ngunit ilang araw lamang matapos ang sakunang ito, isa na namang bagyo na nagngangalang Pepeng ang nagpahamak sa bansa. Dagdag ni Pepeng, ang pinsalang iniwan ni Ondoy ay naapektuhan ng libo-libong pamilya sa hilagang bahagi ng Luzon, particular sa Pangasinan.
Sa kabuuang bilang ng mga namatay ay 465 katao at pinsala na nagkakahalaga ng 27.3 billion peso. Ang bagyong Pepeng ay may lakas na 250 km per hour. 5. Bagyong Ompong. Noong 2018, humampas ang bagyong Ompong sa hilagang bahagi ng Pilipinas na may lakas na 285 km per hour. Nagdulot ito ng mga flash floods, landslide at storm surge. At dahil dito, inilikas ang mahigit 270,000 katao sa Hilagang Luzon at National Capital Region or NCR. Habang binabagtas nito ang kabundukan ng Luzon, humina ang bagyong Ompong hanggang sa dumaong ito sa West Philippine Sea. Ito ay nag-iwan ng pinsala na nagkakahalagang 33.9 billion pesos. Sa labas ng bansa, naapektuhan ng bagyo ang Malaysia, Taiwan, Hong Kong, Macau at mainland China. 4. Bagyong Glenda. Ang ika-4 na pwesto sa top 10 sa mapaminsalang bagyo ng Pilipinas. Noong 2014, sinalanta ni Glenda partikular ang Luzon at ilang bahagi ng Visayas. Sa bilis ng hanging 260 km per hour at dami ng ulan na 200 mm, ang bagyo ay kumitil ng 225 na tao at nagdulot ng pinsala na umabot sa mahigit 38.6 billion pesos. Bago ang pananalasan nito, ang bagyong Glenda inaasahang magdadala ng storm surge sa hanggang 9 na talampakan. Sa Metro Manila, ang ibang residente ay nakaranas ng pagkawala ng kuryente dahil sa mga natumbang linya at poste. Matinding naapektuhan din ang mga residente sa mga slum areas. Bagyong Pablo. Kilala sa buong mundo bilang Typhoon Bopha. Ang bagyong Pablo ay dating itinuturing na pinakamalakas na bagyo na tumama sa Mindanao. Naglandfall ang bagyong ito noong 2012 sa tatlong magkakahiwalay na lokasyon: Northern Mindanao, Central Visayas at Palawan. Nagdulot ng pagguho ng lupa at pagkawala ng kuryente ang bagyong Pablo nang tumama ito sa gitna at timog na rehiyon ng Mindanao. Ang sakuna ay kumitil ng higit sa 1,900 na tao. Naapektuhan ang humigit kumulang 6 na milyong tao at nasira ang higit na 200,000 mga bahay at lubhang nakapaminsala ng nagkakahalagang 43.2 billion pesos. 2. Bagyong Odette. Noong Disyembre 2021, sinalanta ng bagyong Odette ang Pilipinas, partikular ang mga lalawigan ng Visayas at Mindanao. Malubhang naapektuhan ng bagyo ang mahigit 9 na milyong tao. Dalawa sa mga lugar na pinakamalubhang tinamaan ay ang Bohol at Surigao City. Ang isang nakakatakot na iniwan ng bagyo ay mga natumbang puno ng nyog at ang nasirang Cloud9 boardwalk sa Siargao. Samantala ay umapaw ang mga ilog sa Cagayan de Oro na nagdulot ng pagbaha sa buong lungsod. Ang bagyong Odette ang pinakamalakas na bagyong tumama sa rehiyon ng Mindanao sa loob ng 10 taon. May lakas na 280 km per hour at kumitil ng 409 katao. At may iniwang 51.8 billion pesos na pinsala sa mga pananim at infrastruktura. 1. Bagyong Yolanda. Sa kabuuang bilang ng mga namatay na humigit kumulang 6,300 katao at pinsala na nagkakahalaga ng 95.5 billion pesos. Ang bagyong Yolanda ang nangunguna sa 10 pinakamalakas na bagyo sa Pilipinas. Ito ay isang super typhoon na may lakas na hangin na 315 km per hour. Walang sinuman ang makakalimot sa sakunang ito noong 2013 dahil sinalanta ng bagyong ito ang maraming lugar tulad ng Tacloban City. Ang mga alon na may sukat na hanggang 19 talampakan ay sumira sa mga gusali, sasakyan at mga puno. Nawalan ng kuryente ang mga apektadong lugar sa loob ng ilang linggo. Dagdag pa ang mga sirang tulay at kalsada na nagdulot ng pagkaantala ng mga rescue operation.